po tayong nakitang balita na kung saan eto daw pong Senate minority handa daw pong sumunod sa konstitusyon sa pag-convene ng impeachment court, mga kababayan. Ibig sabihin, yung Senate minority na pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano handa daw po, mga kababayang, gampanan yung tungkulin po nila bilang hurado kung sakali, mga kababayan, na ma-transmit sa kanila yung article of impeachment. Di ba? Kung mapapansin po ninyo, yung mga kaalyado ni Sara Duterte, ang malimit pong banggitin ng mga yan, katulad din na Robin Padilla, ni na Amy Marcos, na hindi po sila boboto. Pero ngayon, tila nagbabago na, mga kababayan, yung mga sinasabi po nila at yung mga lumalabas sa kanilang mga bibig. So ngayon, ito, pakinggan po natin, ito nakita po nating balita galing po sa UNTV News and Rescue. I-play na po natin, mga kababayan. Jed, anong update sa paghahanda ng mga senador kaugnay ng proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Bernard, Ay, Kuya Rodolfo, mega love shoutout ha. kanina bago mag-start yung session dito sa Senado ay nagpulong yung ilang mga senador na bahagi ng minorya. Ito ay para sana pag-usapan o pagplanuhan yung kanilang hakbang na gagawin oras na maiakyat o maipadala ng House of Representatives yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon sa mga senador, hindi natuloy yung nasabing pagpupulong dahil kulang yung mga miyembro na umattend sa meeting, kaya magre-reschedule o mag-i-schedule na lang sila ng panibagong araw para rito. Handang sumunod ang minority bloc sa rules and procedures na nakasaad sa Constitution kaugnay ng pagsasagawa ng impeachment trial. Ito ang inihayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nang matanong kaugnay ng posibleng pag-akyat sa Senado ng articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte mula sa House of Representatives. Pakinggan ninyo yung sasabihin ni Alan Peter Cayetano ha. Di ba dati sinasabi nila, mga kababayan, na mga kaalyado niya katulad din na Robin Padilla, na kapag ka na-transmit yung article of impeachment, talagang no ang boto nila, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi po nila susuportahan yung impeachment, mga kababayan, yung trial dyan po sa Senado. So ngayon, pakinggan po natin ang sinasabi mismo ng mga kaalyado nito pong si Robin Padilla sa minority bloc. Ito, i-play pa po natin. We'll follow all the rules and the procedures, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong konstitusyon, anong batas, susundin namin. Yung mga DD-shit na nagsasabi na didepensahan daw sila ni Alan Peter Cayetano. Didepensahan daw itong si Sara Duterte. Iba na. Nag-iiba na yung sinasabi, mga kababayan, nito pong nasa minority. At sinasabi nila na talagang kung ano yung sinasabi ng saligang batas, yun po yung susundin nila. Unlike doon sa sinasabi ni na Jinggoy Estrada na talagang ayaw nila sa impeachment, mga kababayan. At yung sinasabi ni na Amy Marcos na hindi po nila susuportahan yung impeachment. Pero yung mga malalapit na kaalyado ni Duterte yun nga naging katandem pa ni Digong na si Alan Peter Cayetano. Iba na rin po, mga kababayan, ng sinasabi. Tuloy pa natin. Gayunman, wala pa aniyang pagpupulong o pag-uusap ang minority bloc sa kung ano ang plano nila para sa convening ng Senado bilang isang impeachment court. Ngunit para kay Senator Amy Marcos, hindi na niya ikagugulat ang pag-transmit ng Kamara sa mga reklamo sa Vice-Presidente. Paliwanag ng Senadora, bagay ito na inaabangan na rin nilang mga senador. Ay, wala na akong duda, no? Madali kasi yung 1/3. Parang madali lang yun. Talagang alam ni Amy Marcos na mai-impeach talaga si Sara Duterte. Yung mga DD-shit, makinig kayo ha. Ayan mismong si Amy Marcos na nagsabi na madaling makakuha ng 1/3 sa Kamara. Ayan mismong si Amy Marcos na ang nagsabi na talagang mai-impeach itong si Sara Duterte. Well, inaabangan na namin. At palagay ko, 106 votes, madaling makuha. Diba? I-expect na namin, pinagpaparagpan. Yun na nga ang ini-meeting, kaya lang hindi nakahabol yung iba. Opo. Kung anong strategy, anong gagawin. At yun nga, kailangan makumpleto yung dokumento kasi yung linalabas, hindi na makumpleto. So kung magpo-full-blown trial dito sa Senado, kailangan kaming maganda.
Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada, bagamat handa nilang tanggapin sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Duterte, hindi niya ito personal na nais mangyari dahil sarami-ani yan ang nangyayari sa bansa sa kasalukuyan. Wala na, hindi nyo na mapoprotektahan ang kaalyado nyo. Matibay ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Lalo na yung pagpasok at paglabas ng pera sa kanyang bank account, mahirap pa sinungalingan yan. Lalo na't kinumpirma po ng AMLAC yan, mga kababayan. Mismong may resibo dyan. Mahirap pa sinungalingan yan. At saka yung pagbabanta niya sa buhay ng First Lady ni PBBM at ng former House Speaker of the House, talagang mahirap, mga kababayang pasinungalingan yan. Lalo na't ang saksi diyan ang mga kababayang Pilipino po natin mismo. So ngayon, kahit ano pa ang gawin ng mga kaalyado ni Sara Duterte sa Senado, talagang kapag pinagbasihan ninyo yung ebidensya, talagang convicted, may impeach po talaga yung si Sara Duterte. Dapat Ako, ayoko na sana magulo na masyado ang bansa natin, masyado tayo maraming problema. Ako sana, kung ako, I have said time and again, ayoko na impeachment. Wala makukulong ka din naman eh. But since mukhang aakyat siya, Aakyat siya, wala tayong magawa. Oo, di ba? Samantala, bagamat wala pang opisyal na pag-uusap ang minority bloc tungkol sa kanilang magiging hakbang, hindi isinasantabi ni Senator Robin Padilla ang posibilidad na magpahayag ng pagtutol ang minorya sa convening ng Senado bilang impeachment court. Paliwanag ni Senator Padilla, bahagi ito ng mandato ng minority sa Senado. Pakinggan nyo Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. so you So will sana wag kaming pagbintangan. At pag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. so you will oppose the convening of the impeachment court? Natural lang yun. Natural lang yun. Yun ang parlamentaryong kayo naman, tagal nyo na dito. Basta So, minority yan ang papel. You're just doing your job. You're just Oo. doing your job. Pero iba yung sinasabi niya dito, mga kababayan ha. Ito, pakinggan natin. Kasi di ba sinasabi niya dun sa isa, trabaho naman talaga. Oo, nandoon na tayo sa point, mga kababayan. Trabaho talaga ng minority ang mag-oppose. Ngayon, ang problema dito, paano sila mag-oppose kung talagang kita naman nila na matibay yung ebidensya laban po kay Sara Duterte. At saka ang isa pa dito, lahat ng galaw ng mga senador ngayon, mga kababayan, ay nakatutok ang sambayan ng Pilipino. Konting pagkakamali nyo lang, talagang malaki ang kabawasan sa inyong political career. Tandaan nyo yan. Lalo na at maselan yung pinag-uusapan patungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte. Pag nakita ng taong bayan na hindi kayo makabayan, na hindi para sa mamamayan yung ginagawa nyo dyan sa Senado, malaki ang posibilidad na sa susunod na eleksyon, hindi na kayo manalo. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Simple lang na pag-akyat ng impeachment ni VP Yan. Sara dito sa Senado. masyado marinig. Sige, sir. Sige ka. Baka matumba ka. Lakad lang tayo, dito lang tayo. Para naman. Talagang yan ba? Uso ngayon? Sir, huwag mo kaming minamaliit. Kayang-kaya namin. Sir, okay na tayo dito, sir. Dito na, okay na. Sir, yung possible na pag-akyat ng impeachment ni Ito, pakinggan nyo VP Sara dito sa Senado, your take, syempre, kayo po ay mga kaalyado. Yan po ba'y kukontrahin niya sa plenaryo? May ganun po bang usapan? Naku, sa ngayon kasi, ang sabi sa amin ni SP, noong kami ay nag-focus kami eh. Ayan. Focus kami nung Thursday. Ang kabilin-bilinan ni SP, huwag muna kaming magsasalita. Magtatalaga siya ng tagapagsalita. Kaya siguro, putik. sa ngayon kasi, ang sabi sa amin ni SP, noong kami ay nag-focus kami eh. Nag-focus kami nung Thursday. Ang kabilin-bilinan ni SP, huwag muna kaming magsasalita. At magtatalaga siya ng tagapagsalita. Kaya siguro,
mas mainam na si SP muna ang magsalita kasi ayoko naman mapagalitan ako. But how are you preparing, sir? Kasi for example, Senator Ping hindi siya abogado, so nagpapabrief daw siya ngayon sa mga justices. Kayo po, Nung una pa lang na ma-impeachment, nag-aral na kami. Oh, yan. Tsaka ako naman madalas na may kaso. Kaya alam ko naman kahit paano ang mga pangyayari sa loob ng court. does it sadden you, no less than the VP ang ini-impeach? Siyempre, Regardless kung malungkot. Duterte. Siyempre, nalulungkot ako sa usapin na ang dami natin sanang dapat pag-usapan. Oh. Ito ba, pangalawa na naman? Yun lang, pero nandyan yun. What can the public Okay, kita nyo, kung sa iba-iba, sasabihin ni Senator Robin Padilla. Pero ako, kung ano yung sinabi ko nung una, yun pa rin ang stand ko ngayon. Pero ngayon, ang sabi ni Senator Robin Padilla, nalulungkot siya, pero andyan na yan. Ibig sabihin, mga kababayan, kapag ka naandyan na yung article of impeachment na i-transmit na sa kanila, no choice sila kung hindi gampanan ang tawag ng kanilang tungkulin. Ang sinasabi ng saligang batas na sila ay tumindig. Ano po, tindigan nila yung impeachment at magsilbi silang hurado. Yan po yung pinakamainam na dapat po nilang gawin. Anyway, tuloy pa natin. expect from you? Siyempre, sir, kilala po kayong kaalyado ni VP. Parang yun din ang unang tanong. Pero what can the public expect? Kayo po ba'y magiging fair, neutral sa trial? Yan! Kami ay may oath. Okay? Ang oath namin ay sa bayan. Malinaw naman yan. Lahat naman ng senador dito nag-oath. Ang loyalty namin ay sa konstitusyon. Oh. Nagumpaka. Siyempre, yun. Pero siyempre, iba yung political. Iba yung political, iba yung hope. Kailangan maintindihan natin. Siyempre. We can expect you to be fair and neutral, O sir. siyempre naman, ako naman. Nako! Matagal na akong nangulungan na nga ako eh. Ibig Cut na natin dyan mga kababayan ha. Cut muna natin dyan. So sinasabi dito nung tinanong si Senator Robin Padilla kung magiging neutral ba siya or hindi, ang sabi niya, syempre naman. Eh di ba kung matatandaan nyo mga kababayan, nung nagkaroon ng mga maisog rally, nung nagkaroon mga kababayan ng mga protesta na kung saan nagsasalita itong si Senator Robin Padilla, di ba mariin niyang sinasabi na talagang kahit saan umabot yung impeachment ni Sara Duterte, ang desisyon niya mga kababayan ay acquittal. Ibig sabihin, hindi niya susuportahan yung impeachment. Pero ngayon, iba na po ang sinasabi ni Binoy. Iba na po ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Siya daw ay magiging neutral na. Pero, hindi ako naniniwala dyan, syempre. Hindi ako naniniwala dyan mga kababayan. Para makumbinsi niya, ang taong bayan, tayong lahat, ipakita niya sa mismong trial. Kasi lahat ng galaw nila, lahat ng gagawin nila mga kababayan, doon sa loob ng Senado, pagka nasa sa mismong trial na at pinag-uusapan na itong impeachment ni Sara Duterte, doon natin makikita kung talaga bang siya ay neutral o kung talagang kung ano yung desisyon niya ng una, yun pa rin po yung susundin niya. Kasi mahirap pong paniwalaan sa ngayon itong sinasabi ni Senator Robin Padilla na siya po ay magiging neutral. Pero kung gagawin man niya yan, isang patunay po yan mga kababayan na siguro kaya niya lang kinakampi-kampihan na itong si Sara Duterte, dala na rin ang pagtanaw ng utang na loob kay Digong. Pero kapag ka nga matibay ang ebidensya, kung ikaw ba naman ay senador na para sa bayan, syempre hindi ka buboto para sa acquittal ni Sara Duterte. Mas susuportahan mo yung tawag ng tungkulin mo. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. sabihin matagal na akong naniwala sa batas. Marami nga ang politiko dyan, di naniniwala sa batas. Ako naniwala sa batas. Nangulungan nga ako eh. So, ibig sabihin, parehas ako. Ayan na. Di ba mga kababayan? Kita nyo. Napakaliwanag na yan. Yung mga didisit yan, pihado, titirahin na naman si Robin. Alalahanin nyo mga kababayan, merong namumuong paksyon. Tama ba yung pagkakabanggit ko? Sa loob ng grupo ng mga didisit. Yung grupo ni Alputera at yung grupo mga kababayan ni Hanelit Abansay niya. Na kung saan, kaya nag-aaway-away sila kasi nga may mga inalbor daw, allegedly, etong si Senator Robin Padilla. Tapos ngayon, maririnig nila mga kababayan yung stand ni Senator Robin Padilla. O di manggagalaite yung mga didisit dyan.
Kasi mga kababayan, hindi na binabanggit ni Senator Robin Padilla na talagang ang stand niya ay yun pa rin, katulad ng dati. Na kapag na-transmit na sa Senado yung article of impeachment, ang boto niya, no. Ibig sabihin, acquittal itong si Sara Duterte. Pero ngayon mga kababayan, iba na po ang sinasabi niya. Pero gaya nga ng sabi ko, mahirap pa pong paniwalaan sa ngayon yan dahil nga mga kababayan, wala pa tayo sa impeachment trial. Papunta pa lang sa exciting part. Anyway, tuloy pa natin. Kaugnay nito, tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III na handa ang Senado sa kahit anong Ay, Kuya Lori S. Del Rosario, may galab shoutout sa iyo eventualities na maaaring mangyari oras na maipadala na sa kanila ang opisyal na articles of impeachment laban kay VP Duterte. Well, not exactly kung ano pa man yung sinasabi ninyo, baka ganito, baka basta we'll be ready for anything. We will be ready for any eventuality. And I'm speaking for most of the members of the Senate. Sundin natin ang konstitusyon. Ganun kasimple ang usapan. Which diba? is to convince. Kaya ako naniniwala ako mga kababayan yung pagpapaliwanag, yung sinasabi ng Supreme Court na pagpapaliwanagin itong si Senate President Soto mga kababayan. Ako naniniwala ako na masasagot niya yan. Kaya niyang idepensa yung kanyang pananaw patungkol po sa sinasabi ng saligang batas. Kasi nga mga kababayan, may experience na po itong si Tito Sen sa usapin ng impeachment. Kaya ako naniniwala ako mga kababayan na kayang-kaya niya pong lusutan yan o paliwanagan yan. Anyway, tuloy pa natin. Once we receive the articles of impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job. As Senate. Based on the Constitution, automatic yun. Trabaho namin yun. Automatic until reversed, sir. Kahit na anong sabihin ng iba, ang importante ron, ang sinasabi ng Constitution ay kami, pag natanggap ang articles of impeachment, we convene into an impeachment court. Yan yung sinasabi. Yung mga didisit dyan, iyak ka na ba? Iyak ka na? Hindi nyo kasi kaya si Tito Sen. Hindi nyo kaya si Tito Sen. Dahil si Tito Sen talagang matibay ang pananaw niya sa sinasabi ng saligang batas. Mahirap kasi mga kababayang suwagin talaga yung taong naniniwala sa sinasabi ng saligang batas. Yung sinusunod lang naman ni Tito Sen dito, yung sinasabi ng forthwith. Di po ba ibig sabihin ng forthwith, agad-agad mga kababayan, ibig sabihin urgent, ASAP. Ganun lang kasimple. Kaya nga pagka-transmit ng article of impeachment, natural automatic convene ang Senado bilang impeachment court. Anyway, tuloy pa natin. So whatever thinking others have, we'll just have to wait. Ganun lang Bernard, kasimple. kanina muling binigyang diin ni SP Soto na oras na matanggap nila yung articles of impeachment ni Vice President Duterte mula sa House of Representatives ay magko-convene agad sila forthwith, which is yung the next day na ipinapaliwanag niya nitong mga nakaraang araw hanggang kanina, at binigyang linaw niya rin na ayon aniya sa konstitusyon na hindi na kailangan pang dumaan sa botohan o pagbotohan yung pagko-convene ng Senado bilang isang Senate impeachment court. Muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Bernard. Ayan, di ba napakatindi mga kababayan? Kaya talagang malaki ang pananaw ko na naging maayos at maganda ang direksyon ngayon ng Senado buhat nung si Tito Sen mga kababayan ang naging Senate President. Kasi sa totoo lang may mga bagay talaga at may mga tao talaga na gustong mapaalis bilang Senate President. Eto pong si Tito Sen. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, usap-usapan ngayon, yung allegedly paglilipat bakod o sinusubukang lumipat ng bakod nito pong si Camille Villar. Dahil nga, sabi dito po sa Bilyonaryo News Channel, basahin po natin, Senator Camille namataan sa office ng Minority Leader. Minority Caucus di natuloy dahil sa kulang sa tao. So eto, i-play po natin. Bukod sa kasi 'di ba yung mga Villar mga kababayan nasa nasa majority. Ngayon ito daw si Camille Villar namataan sa opisina nito daw pong si Alan Peter Cayetano. So ngayon ito, ano na naman kaya ang pinaplano ng mga ito? I-play po natin. Trabaho, mga closed-door meeting din ang sumalubong sa mga senador sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
Ilang oras bago ang opisyal na pagbubukas ng pagbabalik sesyon ng Senado Lunes ng hapon, mabilis ang lakad ni Senador Camille Villar. Pero hindi siya papunta sa plenaryo. Diretso siya sa office ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na napabalitang nagpatawag ng caucus sa mga miyembro ng Senate Minority. Pero si Senator Camille ay miyembro ng mayorya. Grabe, no? Makalipas ang 6 na minuto, muli ring lumabas ng opisina ni Senator Alan Villar, pero hindi na nagbigay ng anumang pahayag at umakyat na sa kanyang tanggapan. Ayon sa O siguro baka lilipat ng bakod. kanyang staff, naimbitahan lang ang senadora para sa isang salo-salo na hinanda ni Senator Alan. Sa ambush interview, sinabi ng minority leader dapat may meeting ang minorya pero hindi niya ito natuloy. Kaya ang issue sa kanilang hakbang kaugnay ng impeachment laban sa VP ay Grabe mga kababayan, no? Kumikilos na yung mga kaalyado ni Sara Duterte sa Senado. Pero ako naniniwala pa rin ako kung ano yung hatol ng panahon, mga kababayan, at ng pagkakataon. Hindi malalampasan ni Sara Duterte yon. Kung tadhana niya ang ma-impeach, mga kababayan, at maging kauna-unahang babaeng vice-presidente na mai-impeach dito po sa ating bansa, hindi niya po matatakasan yan. Kung yun yung tadhana niya. Ano po, talagang sabi ko nga po sa inyo, kahit gumawa pa ng paraan, yung mga kaalyado po niya, ano po, dyan sa Senado, hindi niya po matatakasan yan. Kung ang kapalaran niya ay managot, ano po, managot sa kamay ng, o managot sa pamamagitan ng pagpapatalsik sa kanyang pwesto. Ano po, at managot din sa kamay ng batas. Kasi after naman po niya ma-impeach, mga kababayan, uusad na rin yung mga kaso na kakaharapin po niya. Katulad po ng plunder, malversation, at yung mga grab. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway, tuloy pa natin. di rin natalakay. Hindi dahil kulang kami. So, we'll reset the meeting. Parang kalahati lang nakapunta dahil may mga hearing sa ito. Update ko kayo mamaya or tomorrow. Hindi kami napag-usap. So, nag-meal together kasi nga tatlo lang kami tapos dalawa came late. But we will have the meeting this week. Sa panig ni Senator Jinggoy Estrada, ayaw niya ng impeachment dahil magdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak at gulo. Hindi, paano nangyari kasi yan, mga kababayan, sa kanyang tatay. Kaya hindi rin natin masisisi kung bakit ayaw ni Senator Jinggoy Estrada yung usapin ng impeachment. Kasi nga nangyari po yan sa kanyang ama. Ano po, at alam din naman natin, mga kababayan, kaya ganyan ang sinasabi niyan ngayon dahil nga may mga kaso po siyang kinakaharap. Kasama siya sa nagpunta sa tanggapan ng minority leader bago ang sesyon ng Senado. Sana magulo na masyadong bansa natin, masyado tayo maraming problema. Kung sana, kung ako, I have said it time and again na ayoko na impeachment. But, since mukhang aakyat siya, Wala tayong magagawa. Ibinunyag naman ni Senador Amy Marcos ang pagbabanta Yan. ngayon para makakuha ng boto ang impeachment hindi lang sa Kamara kundi maging sa Senado. Hindi, tinanggi na naman yan, mga kababayan. Yung sinasabi naman ni Senator Amy Marcos dito, fake news na yan. Kasi tinanggi po yan ng mga taga-Congress. Yung mga pinapakalat ni Pulong Duterte na mayroong pagbabanta para suportahan yung impeachment, ginagamit yung budget, wala pong katotohanan yan. Kung noon daw ay FLR o for later release ng pondo ang pananakot, ngayon, OMB na niya. For later release, ibig sabihin itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ayan, mga kababayan, maliwanag naman na talagang iba na ang sinasabi ng mga kaalyado ni Sara Duterte. Ano po, kita nyo naman, talagang yung sinabi ni Senator Robin Padilla, magiging neutral na siya. Taliwas sa sinabi niya noon na talagang hindi siya susuporta dyan po sa proseso ng impeachment na yan. At ngayon, iba na rin ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano na talagang kapag ka na-transmit yung article of impeachment sa Senado, talagang magkukonvent po sila bilang impeachment court, mga kababayan. So yan yung isang patunay na talagang iba na ang ibinubukang bibig na mga kaalyado nitong si Sara Duterte. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan, mga kababayan.